Dinarayo sa Cavite ng mga turista ngayon ang isang bagong eco-farm. Malawak, maganda, saktong pasyalan ngayong summer. Pero ang may-ari nito, meron palang madilim na nakaraan. May bagong tourist attraction sa Naik, Cavite. Meron itong 1,600 square meter na swimming pool na pinalilibutan ng mga cottage. Pwede ritong sumakay ng ATV. At mag-rope adventure. First time namin dito, but me and my kids really enjoyed doing it. Kung sa ibang bansa may cable car, dito may cable jeep. Exciting! Masaya, masaya. Good. Pwede ring mag-zipline. Para ka nalipad. Iwan ang kaluluwa ko doon. At zip bike. Sobrang saya. Tawirin ang 160-meter skywalk hanging bridge na may tempered glass sa gitna na talaga namang nakakalula. It feels safe, exciting. Subukan din ang kanilang crystal kayak, go-kart pedal at glamping. Wala, nasa Palawan nata tayo. Lahat ng ito nasa 9 na ektaryang eco-farm resort na ito. Produkto ng dugot pawis ng civil engineer na si Jun Ducat at ng kanyang misis na si Marisa. Welcome to Paraiso de Don Quixote! Nag-umpisa po kami sa pamumulot ng mga bricks. Yung pong tinatapon ng isang company sa loob ng economic zone. Sabi niya gawin natin mga plant box, tsaka pan-design sa mga modular house. So nag-exhibit po kami noon. Nagtuloy-tuloy po ulit yung aming construction company. Lahat ng pinaghirapan ko, 10 taon mahigit, binuhos ko ulit rito. Ibang property, binenta ko, nilagay namin dito para ipaayos ang resort. Si June, galing daw talaga sa hirap, laking Maynila, at pangatlo sa 7 magkakapatid. Nung bata pa ako sa Blooming Treat, mahirap lang kami. Ang tatay ko, isang airbrush painter. Ang nanay ko, plain housewife. Tanda ko, ang baong ko, 30 centavos lang. 7 taon lamang ako, nagtitinda na ako sa palengke ng mga kamatis, kumisa na pinya na binabalatan ko, nilalako ko. Hirap ang mga magulang ni June na sila'y pag-aralin, kaya nagsikap siya hanggang nakapagtapos ng civil engineering. Nung nakaluwag-luwag na sa buhay, itinayo ni June ang Musmos Daycare Center sa Parola sa Maynila. Ang hirap na dinanas ko na nag-aaral ako, yun ang naging damdamin ko. Kaya meron akong Musmos Daycare Center. Ang mga estudyante ro nag-aaral ng libre uniforme, libre sapatos, libre school supply, at kuminsan may papiding pa ako. Pero ang ating resort owner may madilim na nakalipas. Update po tayo kaugnay sa hostage crisis sa Maynila. Yes, Rafi, patuloy pa rin ang nangyayaring standoff dito sa Bonifacio Shrine. Kaugnay ng nangyayaring hostage crisis. 17 taon na kasi ang nakararaan. Umaga ng March 28, 2007. Nung hinostage ni June ang 32 mga estudyante, 3 guro na sakay ng bus sa tapat ng liwasang Bonifacio. Nung karoon kami ng graduation, nakita ko sa mga magulang at mga estudyante ang intensyon nilang makatapos. Ang karamihang daing ng mga magulang o mga bata, walang pang-almusal, walang damit. Kailangan siguro dagundungin ko sa pamamagitan ng isang marahas na pamamaraan. Huwag po kayo magagalit sa akin sapagkat sasabihin ko katotohanan. Kung meron ng edukasyon, ang mga kabataan, magkakaroon sila ng disiplina. Hindi sila magiging hati, hindi magiging lasingger. Kung meron, naintindihan pa ninyo ako. Isa sa mga batang estudyante na na-hostage ang nooy 7 taong gulang pa lang na si Zainhon.
Alam ko magpi-field trip kami. So, excited ako ng mga araw na yon. Huminto kami sa tapat ng City Hall Manila. Nakita ko na po talagang may mga armas sila, bomba, tapos mayroon dala-dala si Sir Jun Duat na baril. Ang mga armadong hostage taker kasama na pala nila sa simula pa lang ng biyahe. Isa kasi rito ang may-ari mismo ng pinapasukan nilang daycare center sa Parola, Tondo na si Jun Ducat. Kasama ang isa pang lalaki, si Ogie Carbonel. Nakaramdam din naman po ako ng takot. Nagalit ako, ikaw ba naman papayag ka na hostage mo yung apo ko? Kung nakita ko lang siya, baka nasapak ko siya. Pangit yun eh, dadamay mo yung apo ko. Para kumalma ang mga bata, nilibang sila ng kasama nilang guro. Ang isa sa kanila, si Marie. Lord, ano nangyari? Ba't ganito? Pag alam namin, outing to. Ba't dito napunta kami? Kasama ni Teacher Marie sa dapat sanay excursion ang 3 niyang mga anak. Pagkasilip ko rin po nun sa may bintana sa bus na may nakita rin ako mga baril ng pulis, nakatuto kay Sir Jun Ducat. Si Ramon naman, ama ng isa sa mga hinostage na bata na si Angelica. Kumusta ka naman ngayon? Niisip ko lang yung anak ko kung hanggang anong oras sila dyan. Nakita mo siya kaninang kumakaway. Ano yung pakiramdam mo kanina? Hindi ako mapakali, umiyak nga ako eh. Binigyan din daw si Teacher Marie ng pagkakataon ni June na makalabas ng bus at tumakas. Sinong gustong bumaba na. Tinanong kami. Wala pong gustong bumaba. Bandang 1:00 ng hapon, si Zainhon pinababa ng bus dahil sa taas ng kanyang lagnat. Sumakit yung ulo ko, tumaas yung temperature ng katawan ko. Ang sa isip ko, salamat na lang yung apo ko nilagnat. Agay nanawaan ako kasi nasa abroad siya na yung apo ko. Ang hostage drama inabot ng gabi. Ang mga magulang na nasa Liwasang Bonifacio noon, nagsindi na ng kandila. Ang pinakamahalaga dito yung komunikasyon. Dapat natin tandaan maging kalmado lang tayo at makipag-usap lang tayo ng normal. Huwag din tayong magrereklamo o kayo makipag-away dito. Pagbigay alam nyo agad sa otoridad. Huwag na huwag kayong makikialam, hayaan nyong hawakan ito nung may mga aral dito, yung mga tinatawag nating hostage negotiation expert. Ang demand niya, welfare nitong mga bata at pamilya nila. Number 1, yung education ng mga bata na yan. Pangalawa, yung livelihood at pabahay. Sinang-ayunan ko siya doon sa mga sinasabi niya. Hanggang 7:00 ng gabi, natapos ang mahabang pag-uusap ng mga otoridad sa mga hostage taker. Tuluyan ang pinalabas ni June ng bus ang kanyang mga bihag. Parang tila hinahalikan pa yung mga bata. Yes, isa-isa. Sapagkat yung mga batang yan ay nasa daycare center na ang may-ari si Mr. Ducat na libre ang pangangalaga sa mga batang yan. Hindi isa sumisingil. At saka siya sumuko sa mga otoridad. Mga kapuso, tapos na po ang hostage crisis dito sa lungsod ng Maynila. Dinala sila sa Manila Police District. Sinampahan ng patong-patong na mga kaso gaya ng serious illegal detention, illegal possession of firearms and explosives, at child abuse. Hindi nyo ba pinagsisisihan yung ginawa ninyo? Kahit iganap ng dugo ko, mapaalam lang sa taong bayan kung anong dapat gawin. So pinaninindigan nyo yung ginawa nyo? At ang mga dala nilang armas. Pananggalang, una, never kami nagpoint ng baril sa otoridad, sa mga bata. Humihingi ako ng paumanhin sa isang maras na pamamaraan upang maipahayag ang kakulangan ng pamahalaan sa mga maliliit. Doon sa mga tao na umuusga na mali ang pamamaraan na ginawa ko, bakit hindi nila puntahan yung mga squatter area? Ang katulad ko ba palagay ninyo, papansinin? Kung magsabi ako sa isang mapayapang pamamaraan. Ang mga bata agad na dinala sa ospital ng Maynila. Si Ramon, hindi na binitawan ng kanyang anak na si Angelica nung nakababa ito ng bus. Ano kung kwento niya sa inyo? Hindi na po siya kasi makapagsalita. Ako nakakulungan. Si Angelica, 23 anyos na ngayon, nakatira kasama ng isa niyang anak sa Pandi, sa Bulacan. Akala po namin na mamamatay na po kami lahat kasi hawak-hawak po ni Sir Jun yung granada po. Yung
kaliwang kamay. Yung ba yun? Granada ba yun hawak niya, Mike? Mukhang yun nga. hawak. Yun. May plaster, parang may plaster pa yata. Parang may plaster yung kamay niya. Naaalala ko lang po kasi yung nangyari po sa anak ko na hindi po namin alam kung ano po yung gagawin namin. Kasi bilang magulang po, siyempre takot at kaba kung baka mamaya magpaputok po si Sir Ducat sa loob ng bus. Nagalit ako kasi bakit ginamit niya pa yung mga bata? Pwede naman siguro sa ibang paraan, di ba? Kumbaga, sinangkalan niya pa yung mga bata. Hanggang tuluyan ngang nakulong si June. Ito ay kakarapin niya yung paglabag sa Revised Penal Code na Article 267. Ito yung serious illegal detention kung may pagbabanta, pananakit. Ito ay may karampatang parusa na reclusion perpetua. Ngunit dahil wala ni isa sa mga biktima ang nagsampa ng demanda laban sa kanila, makalipas ang 1 taon at 9 na buwan sa kulungan, naabsuelto si June. Paglabas ko, negative 15 million ako eh. Lahat na equipment ko na ibenta. Ang ilang property na isanla para masustinihan ko ang labang ko. Hanggang nagtayo siya ng sarili niyang construction company. Nung paglabas ko, ako pa rin ang tinangkilik nila. Sabagat sa panahon lang ako'y nangunguntrata sa kanila, wala tayong project na hindi na abot ang time frame. Kinalaunan, sa pagsusumikap ni June at ng kanyang misis na si Marisa, nakapagpundar sila ng Eco Farm Resort sa Cavite. Daan-daang milyon na investment dito. Nagkaroon kami ng covenant, sumpaan namin pamilya, na ang kalahati ng kikitain nito, pagpapagawa namin ng isang malaking ospital na libre, doktor at gamot para sa mga kababayan kong mahihirap. Sabi nga ni Sir Ducat, ay salamat, hindi kayo humiwalay. Kahit galit kayo sa akin, hindi kayo nawala. Tuwing March 28, nagkakaroon kami ng pagtitipon. Nase-celebrate kami ng anniversary. Kami nagkukusa na dumalaw sa kanya kasi nakikitaan din naman namin may magandang ginagawa din siya. Binisita rin nila si June. Ito, tapos na. Aircon technician. Professional. Kayo may lagnat di ba? Asa na kayo ngayon? Nasa Pandibulacan na po kami ngayon, sir. Ang mga sugat ng kahapon. Sa kaso nila, tila hinilom ng panahon. Buo yung tiwala ko sa kanya na meron siyang pinaglalaban eh. Mabait siya. Nagpapasalamat din po kami sa kanya sa naitulong niya nung time na nasa Maynila kami. Hindi naman totally nalimutan kasi nandiyan pa rin yan eh. Kaya lang, kada anniversary, naaalala namin pero okay na yun sa amin. Ayayakapin na kami niyan, mga bata, magbibless sa kanya. It's almost abnormal na maging malapit sa hostage taker. Siyempre, maraming nabigay na tulong para sa edukasyon ng mga anak nila. Pangalawa, baka ang tawag dito ay blind following. Si Mr. Ducat, isang hero sa tingin nila, para siyang Stockholm Syndrome. Nagiging malapit ang mga biktima ng hostage taking sa hostage taker nila. Pero ang kaibahan rito ay hindi sila naging malapit sa hostage taker during the incident. Kailangan nating pumili ng pamamaraan na legal, and ang pag-hostage taking ay never acceptable whether in the eyes of the law or in the eyes of ordinary people. Ang paraiso ay kaloob ng Diyos na someday maniniwala ako na may potensyal na makapagbigay ng maraming trabaho. Kaya nga dinadaan ko na lang sa resort advocacy na lang. Si June Ducat, isang patunay na ang isang nagkamali pwedeng bumangon. Ang mga kabataan, magkakaroon sila ng disiplina. Sana lang hindi na kailangan pang humantong sa karahasan ang mga ipinaglalaban. Marinig at maaksyonan ng mga kinauukulan at hindi kailangang humantong sa karahasan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.